Ang kadakilaan, katalinuhan, at kabayanihan ng ating ipinagmamalaking si Jose Rizal ay kinilala hindi lamang ng Pilipinas kundi ng lahat ng bansa sa buong mundo. Siya ay isang manggagamot, nobelista, makata, scholar, pintor, iskultor, edukador, dalubwika, reformista, at marami pang iba. Pero, sino nga ba si Jose Rizal? Si Jose Protasio Rizal ay isinilang sa Calamba, Laguna noong ika-19 ng Hunyo taong 1861. Si Jose o kilala rin sa palayaw na Pepe ay pampito sa 11 anak ng mag-asawang Francisco Mercado at Teodora Alonzo. Ang ina ni Pepe ay siyang kanyang unang guro at nagturo sa kanya ng alpabetong Tagalog noong siya ay 3 taon pa lamang at ng Kastila noong siya ay 5 taong gulang. Noong siya naman ay tumuntong ng 9 na taon, pinadala siya sa Biñan, Laguna noong Hunyo taong 1870 upang mag-aral sa ilalim ni Justiniano Aquino Cruz. Ilang buwan ang nakalipas, pinayuhan niya ang magulang ni Pepe na pag-aralin siya sa Maynila. Noong ika-20 ng Hulyo taong 1872, pumasok siya sa Ateneo Municipal de Manila kung saan nagtapos siya na may pinakamataas na karangalan noong ika-23 ng Marso taong 1877. Pagkatapos, noong Abril taong 1877, nag-aral siya sa Universidad ng Santo Tomas sa kursong Medicine at Philosophy and Letters, ngunit saglit lamang siya dito dahil sa hindi niya nagustuhan ang paraan ng pagtuturo rito. Noong 1882, umalis siya sa bansa upang ipagpatuloy ang pag-aaral sa Madrid sa Espanya. Noong ika-3 ng Nobyembre taong 1882, pumasok siya sa Central University of Madrid upang kumuha ng kursong Medicine at Philosophy and Letters. Natapos niya ang Medicine noong ika-21 ng Hunyo taong 1884 sa edad na 23. At Philosophy and Letters noong ika-19 ng Hunyo taong 1885 sa edad na 24. Sa kanyang pananatili sa Europa, isinulat ni Rizal ang kanyang 2 nobela, ang Noli Me Tangere at El Filibusterismo, na naglantad sa mapangabusong pamamalakad ng mga Kastila sa Pilipinas at nagtulak sa mga Pilipino na maghangad ng pagbabago at kalayaan. Bilang tugon sa kanyang mga akda, pinaratangan si Rizal ng pagkakasangkot sa rebolusyong pinamunuan ng Katipunan. Sa kabila ng kawalan ng malinaw na ebidensya, siya ay inaresto noong ika-6 ng Hulyo taong 1892. Kinabukasan, alinsunod sa kautusan ni Gobernador General Eulogio Despujol, siya ay ipinatapon sa dapitan noong ika-7 ng Hulyo taong 1892. 10 araw matapos ipag-utos ang pagpapatapon sa kanya, noong gabi ng ika-17 ng Hulyo taong 1892, siya ay dumating sa pampang ng bayan ng Dapitan sa Zamboanga del Norte sakay ng barkong Isla de Cebu. Doon ay malugod siyang tinanggap ng gobernador ng Dapitan na si Kapitan Ricardo Carnicero, na nagsilbing punong bantay niya sa Dapitan at naging matalik na kaibigan. Sa kanyang pamamalagi sa Dapitan, siya ay bumili ng sariling lupa at doon ay nag-alaga ng mga pananim tulad ng kakao, tubo, nyog, abaka, at mga puno ng prutas. Maliban dito, nagtayo rin siya ng isang klinika kung saan nagbibigay siya ng libreng serbisyong mediko sa mga mahihirap doon. Nagtuturo rin siya sa mga kabataan ng pagbasa ng Espanyol at Ingles, aritmetika, geometriya, gawaing industrial, at marami pang iba. Nagpatayo rin siya ng dam at irigasyon upang umagos ang malinis na tubig mula sa kabundukan patungo sa kanyang lupain. Naglagay rin siya ng mga pailaw sa lansangan ng Dapitan. Lumikha din siya ng kooperatiba ng mga mangangalakal ng abaka at nag-iwan ng mga makinarya mula sa ibang bansa upang magamit nila. Nagsimula na rin siyang mangolekta ng mga kabibe bilang pampalipas oras. Bukod dito, nangolekta rin siya ng iba't ibang uri ng mga hayop at inaral ang mga ito. Lahat ng mga nakolekta niya ay ipinadadala niya sa mga taxonomists sa Dresden Museum of Ethnology sa Europa. Sa kanilang pag-aaral sa mga nakolekta ni Rizal,
kanilang nadiskubre ang 3 bagong species na kanilang ipinangalan kay Rizal, tulad ng Draco rizali na isang butiki, Rhacopherus rizali na isang palaka, at Apongia rizali na isang salagubang. Maliban sa pangungulekta ng mga kabibe at pangungulekta ng iba't ibang uri ng mga hayop bilang pampalipas oras, siya rin ay naguukit gamit ang plaster tulad ng mga sumusunod, ulo ng batang babae sa dapitan o yang dapit-ana paghihiganti ng isang ina baboy damo Prometheus bound pagtatagumpay ng kamatayan laban sa buhay at pagpupunyagi ng agham laban sa kamatayan. Samantala habang nasa dapitan siya, nagaganap naman ang labanan sa pagitan ng Espanya at Cuba. Sa payo ng kanyang matalik na kaibigang si Dr. Ferdinand Blumentritt, hiniling niya na makapaglingkod siya bilang voluntaryong manggagamot sa mga biktima ng yellow fever sa Cuba. Ang kanyang kahilingan ay tinugon ni Gobernador General Ramon Blanco sa pamamagitan ng isang liham noong ika-30 ng Hulyo taong 1876 na nagsasabing pagsang-ayon sa kanyang planong makapaglingkod bilang manggagamot sa Cuba. Noong hating gabi ng ika-31 ng Hulyo taong 1876, umalis siya ng dapitan patungong Espanya, dala ang mga sulat at rekomendasyon na tumatanggap sa kanya bilang voluntaryong manggagamot sa Cuba. Noong ika-30 ng Setyembre taong 1876, habang patungong Cuba, siya'y inaresto sa Barcelona, Spain lula ng barkong Isla de Panay, kung saan siya ay sumailalim sa 3 araw na kwarantina. Noong ika-6 ng Oktubre taong 1876, alas 4 ng umaga nang dinala siya at ipiniit sa kastilyo ng Montjuic. Alas 5 ng hapon ng araw ding iyon, sumakay siya sa SS Colon na lumayag patungong Maynila. Nang dumating siya sa Maynila noong ika-3 ng Nobyembre taong 1876, siya ay agad na ikinulong sa Fort Santiago kung saan siya ay pinagbawalang makisalamuha ng 16 na araw. Matapos ang 16 na araw, siya ay sumailalim sa interogasyon sa pangunguna ni Coronel Francisco Olive mula ika-20 ng Nobyembre hanggang ika-25 ng Nobyembre. Kinabukasan, noong ika-26 ng Desyembre, alas 8 ng umaga nang siya ay nilitis sa silid ng watawat ng kampo ng Espanya sa harap ng Consejo de Guerra, at sa nasabing araw, napagpasyahan ng hukuman na bitayin si Rizal sa ika-30 ng Desyembre sa pamamagitan ng pagbaril. Ang nasabing hatol kay Rizal ay inaprubahan noong ika-28 ng Desyembre. Noong ika-29 ng Desyembre taong 1876, pinayagan siyang mabisita ng kanyang mga kaibigan, guro, kamag-anak at pamilya buong araw. Binisita siya ng kanyang mahal na ina kasama ang 3 niyang babaeng kapatid na may tibay na loob na pigilin ang luha sa pagsilay sa kanya. Noong hapon ng araw ding iyon, ibinigay ni Rizal sa kanyang kapatid na si Trinidad ang isinulat niyang Mi Ultimo Adios, o ang huling paalam na kanyang itinago sa isang kulsinilya. Noong ika-30 ng Desyembre taong 1876 ng ika-alas 6:30 ng umaga, nagsimula siyang maglakad mula sa kapilyang piitan sa Fort Santiago patungo sa Luneta de Bagong Bayan. Nang makarating si Rizal sa Luneta de Bagong Bayan, isinigaw ng namumunong opisyal ang utos ng pagputok. Nang siya ay natumba sa lupa, nilapitan siya ng isang opisyal at ibinigay ang huling putok sa kanya o ang tiro de gracia. Matapos barilin sa Luneta ay lihim na inilibing si Rizal bilang isang traidor, hindi siya binigyan ng matiwasay na libing, ni walang kabaong o puntod, basta na lamang inihulog ang kanyang mga labi. Sa loob ng 2 araw, hinanap ng kanyang kapatid na si Narcisa Mercado ang pinaglibingan sa kanya. Noong ika-17 ng Agosto taong 1878, natagpuan ni Narcisa ang pinaglibingan kay Rizal na kanyang natagpuan sa Semeteryo General de Paco na walang palatandaan o pagkakakilanlan, bagong libing at may nakabantay pang Guardia Sibil. Binalikan ni Narcisa ang pinaglibingan kay Rizal matapos ang ilang linggo at saka nilagyan ng isang lapidang marmol na binigay ni Doroteo Ongjanco na naglalaman ng binaliktad na inisyal ni Rizal na RPJ, upang di maghinala ang mga awtoridad.
2 taon matapos matalo ang mga Espanyol, ang mga labi ni Rizal ay inilagay sa isang humo at tahimik na itinago sa tahanan ng kamag-anak sa Binondo ng halos 14 na taon. Kasabay ng pagpapatayo ng pundasyon ng monumento ni Rizal noong 1912, ay ang paglipat ng mga labi ni Rizal sa ilalim nito kung saan inalayan siya ng mataimtim na seremonya ng Estado, kaya't ang kanyang monumento sa Luneta ang nagsisilbing sagradong libingan ni Rizal. Kung kayo ay aking tatanungin, anong masasabi ninyo sa talambuhay na ito, mag-comment lang. So, ayun lamang ang talambuhay natin ngayong araw, sana ay may natutunan kayo. Huwag na rin kalimutang mag-like at mag-subscribe para maging updated sa mga panibagong video. Maraming salamat po.